Hi everyone, I am Cindy from Happy Immunity and welcome to my program, Cindy Listens. At makakasama natin ngayon at makakapanayam si Donna. Donna, kumusta? Okay lang naman po. Kumusta ang ating naging araw? Maganda kahit kalahating araw lang lumabas. Okay naman po. Ano yung mga umagang routine natin? Araw-araw sa bahay. Pagkagising, ihanda yung Yung pamuunin ng... sa'yo lang. Pagkagising ko po, unang-una, kinakausap ko si Papa God. Lahat sinasabi. Lahat sinasabi ko po sa kanya. Ayun po, lahat. Gano'n ka na po katagal na nangingibang lansa? Bali, 8 taon na po ngayon. 8 taon. Ngayong December 15. Oh, mag-anniversary na naman. Tapos na po, pipirma na uli sana. Ano po yung naging goal mo para mangibang bansa? Para magkameron kami ng sariling bahay at lupa. Tsaka sana yung mapagtapos ko yung 2 kong anak, natapos ko na yung panganay. Ay, congratulations Opo. po. Natapos ko na yung panganay, yung bunso na lang. Tsaka nakabili na rin ako ng lupa. Congratulations Opo, ulit. yung bahay, patapos na rin po sa awa ng Diyos. Konting push na lang. Tapos yung bunso po, susunod na. Dahil po nagtatrabaho ka abroad, paano mo po nababalanse yung oras mo sa pamilya at sa trabaho? Ay, pagkaalis po ng aking amo, ang tatawagan ko na talaga yung 2 ko kasi sila lang yung tao sa bahay. Pag po hindi sumasagot, sari-sari na yung... Emosyonal na Oo, yung kaba ko na baka may nangyari na. Kaya sabi ng 2 kong anak, pag mga 4 na beses na walang sumasagot, talagang marami na akong chat na pagising ng bunso ko, "Ma, tulog lang ako, ma. Tulog lang kami ni kuya. Late lang kami nagising." Sabi ko, alam niyo ako'y mamamatay sa nervyos pag walang sumagot kasi sila lang 2 sa bahay. Iba yung pumapasok sa isip ko. Sabi nung bunso ko, "Ma, ikaw ang papatay sa sarili mo." Kung bibigyan ka ng pagkakataon na ano yung pipiliin mo, ang magtrabaho abroad or ang makapiling sila? Makasama sila, syempre. Gusto ko silang makasama. Kaya lang, mahirap. Mahirap yung buhay sa Pinas. Baka hindi ko mapagtapos yung bunso ko. Sila yung ano ko, sila yung aking, yung peer ko sa buhay. Yung natatakot ako na ayoko maranasan nila yung naranasan ko. Gusto kong ibigay sa kanila yung hindi ko naranasan. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Hindi ko natapos yung gusto kong marating. Gusto ko sila yung makarating. Paano mo kinaharap, kasi hindi natin may iwasan, meron tayong mababalitaang problema. Paano mo kinakaharap yun? Gayong malayo ka sa piling nila. Mahirap, pero kailangang tibayan yung loob. Lalo na pagka sa tatay ko. Sa mga anak ko kasi, ang ano ko lang yung gusto ko mapagtapos sila. Ang ano ko ngayon, tatay. Tatay ko kasi matanda na, lagi nang may sakit. Ayun, yung pagka yung sa tatay ko talaga, baka mauna pa ako. Huwag naman po. Oo, ganun talaga. Sabi ko, pagka yung tumawag sila tungkol sa tatay ko, ako ang natatakot para sa sarili ko. Baka ako yung mauna pa. Hindi ko alam yung pagtawag pa lang nila, hindi ko na alam yung gagawin ko. Yung pagsubok po, ano yung sumubok sa'yo na humubog sa buhay mo? Yun sa buhay namin mag-asawa. Yung dati kasi ang asawa ko nasa ibang bansa din. Yun yung nagkameron siya doon ng babae. Yung ang hirap pala pag malayo ka, talagang parang bibigay ka na, pero yung mga anak mo nandyan. Sila yung naging lakas. Sila yung naging lakas ko. Tsaka yung alaga ko. Yung alaga ko po sobrang bait.
Yung alaga ko yung nagsasabi sa akin. Alam mo, 7 taon pa lang yung alaga ko. Pero pag nakikita niya akong umiiyak, Alam niya na talaga oo, na meron kang pinagdaan. yung alaga ko, napakabait. Yung alaga ko, yan yung mga anak ko. Ayun yung pinakamatinding pagsubok, yung nagkababae yung asawa ko. Na parang gusto ko ng, ganun pala yun, yung parang wala kang lakas. Kahit gusto mong, hindi mo kaya. Paano mo hinarap yun? Yung way na, para basta dasal lang po yung dasal. Dasal, dasal, dasal. Tapos siguro si Lord na rin yung gumawa ng paraan para umuwi siya ng Pilipinas. Tsaka ang mga anak ko, kasi sabi ng mga anak ko, pa umuwi ka na lang kung gusto mong hindi masira yung pamilya mo. Kung gusto mo kami, umuwi ka. Ngayon, tapos kinausap ako ng asawa ko, mauwi na lang ako. Kahit nung umuwi siya, wala talaga kami. Pero Naiwan lahat sa akin ng obligasyon. yung pagpapatawad, Pinatawad ko, pero ano yung naging proseso nung pagtanggap mo ulit? yung pag hindi mo basta-basta maalis, matagal maalis. Kahit hanggang ngayon na napatawad ko na siya, pero palaging bumabalik. Kahit, ewan ko, mahirap. Napatawad ko na, nandoon na kami. Nandoon na ako, pero may mga bagay na Hindi mo isang pagkakamali lang niya, ayun na kagad na nasa isip ko. Yung pag hindi siya sumagot, ayun. Sabi niya, ma, linisin mo na, tama na, tapos na yun. Kahit sabihin ko, oo, wala na yun, pero mahirap. Mahirap Nasa ibalik proseso yung pa. tiwala. Pero, kumusta naman kayo ngayon ng pamilya mo? Okay naman, okay na kami ngayon. Okay na kami, kaya lang minsan talaga, hindi mo malimutan yung nangyari. Kahit napatawad ko na siya, kahit mahirap kasi pag nawala yung tiwala. Ang hirap talaga. Kahit gusto ko pagtiwala dahil mahal ko siya, dahil asawa ko siya. Pero may pagkakataon talaga na bumabalik eh. Bumabalik. Kahit sinasabi niya sa akin, ma, wala na. Bumabalik. Paano mo binibigyan ng free time yung sarili mo? Paano mo Mahaba naman ang pinapakalma yung sarili Maha- mo? Ang hirap. Ang hirap kong pakalmahin. Kaya sinasabi ko na, sabi ng asawa ko na sobra-sobra na yung salita ko. Sabi ko pa, pagkatapos naman pinagsisisihan ko naman lahat ng sinabi ko. Pasensya na kayo, nasabi ko lang yun. Kasi gusto kong ilabas yung Sa nasa loobin loob mo. ko. Kasi pag hindi ko talaga inilabas, baka manuwid na lang ako. Takot ako sa sarili ko. Na baka iba yung maging Oo. epekto sa'yo. Pag talaga meron ngang, nung nasa trabaho pa niya siya sa ibang bansa, noong time na nga yun, nakabasag talaga ako sa amin. Kasi yung magkausap kami sa cellphone, tapos yung wala ka ng tiwala sa kanya, inaamin naman niya sa akin, ma, pasensya na dahil nagawa ko yun. Humingi naman siya ng tawad. Tapos, meron talagang ibang babae na hindi talaga tumitigil yung babae. Magkausap kami sa cellphone. Sabi niya, ma, para maniwala ka sa akin na wala akong ginagawa. Ano ba yun? Share screen ba yun? Yung kita ko yung ginagawa niya sa cellphone, ma, dito ako sa banyo. Para alam mo kung anong ginagawa ko sa cellphone ko. Kita ko yung cellphone niya, kung anong ginagawa niya, nag-FB lang siya. Tumawag sa yung babae, kita ko, tumatawag yung babae. Talaga nagluluto ako ng sabaw, natumba na ako doon.
lumapit yung alaga ko tsaka yung pamangkin ng babae ko. Hindi talaga ako makatayo. Sabi nung alaga ko, tinawagan yung babae ko. Sabi, si ate, si ate, umuwi ka si ate. Sabi gano'n. Hindi talaga ako makatayo, wala akong lakas. Kung bibigyan ka o may pwede ka bang ibahagi sa kapwa ina or magiging magulang pa lang na mangingibang bansa? Ano yung pwede mong maibahagi sa kanila? Kailangan nila tibay ng loob. Ayun ang unang-una. Kasi pag mahina ang loob mo, tapos nandito ka, may tumawag sa'yo na yung asawa mo, may babae, may gano'n. Una mo isipin, uuwi ka ng Pilipinas pag hindi ka lumaban, pag hindi mo pinakalma yung sarili mo, gusto mong sundan talaga, di ba? Talaga tatag ng loob. Ayun na may papayo ko. Pag dumayo sila sa ibang bansa, kailangan talaga matibay yung loob mo sa lahat ng pagsubok. May mensahe ka ba na gusto sabihin sa mga anak mo or sa mga mahal mo sa buhay? Sa mga anak ko, ang pangarap ko lang na lagi kong sinasabi sa mga anak ko, magtapos sila ng pag-aaral, lagi ko sinasabi sa kanila na yung hindi ko narating, sana marating nyo. Dahil ayoko maranasan nyo yung hirap na pinagdadaanan ko ngayon, mahirap malayo sa pamilya. Kaya sana yung goal nyo, yung pag-aaral nyo, pag-ayusin nyo, yun ang lagi kong sinasabi sa kanila. Maraming salamat po kay Donna sa pagpapaunlak. Maraming salamat po sa pag-invite sa akin dito sa Happy Immunity. Hello everyone, my name is Cindy and welcome to Happy Immunity. Please don't forget to subscribe and hit the button.